So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi baka-aya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ilang listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. May siyang 119 na mga comments. Nandiyan rin po si Eduardo Cartera, may siyang 47 na mga comments. Inge Mentiza, may siyang 33 na mga comments. Ang name rin po na user, may siyang 26 na mga comments. And Divina Dicuatin, may siyang 35 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating mga top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Pusong Inami, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Piz Calante, and Bia Bibar. I-greet po natin ang ating po mga early birds dito po sa ating channel, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Riquez Hernandez from North Carolina, USA, Leonardo Steliero, Ren. Nandyan po si Jillian Quezon, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Sarah Brightman Vlog. Nandiyan po si Florifigo Mapak, Eduardo Rabago, Jocelyn Cuarteros, Amalia Nocon from Dubai, Eme Mapalad, Joy Teves, Tinkerbell, Bella Chu, and hi to 4 lovely grandma from California. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your Thursday morning? Well, of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at very energetic po ang ating umaga mga kabayan. But anyways, pasensya po kasi nga si Sir Ivan wala kahapon mga kabayan. I am very sorry kasi nga hindi po nakayanan ng power ni Sir Ivan. Kasi nagkasakit Sir Ivan kahapon mga kabayan. Nayayay tayo nayayay. Alam niyo ba yung feelings na siyempre aram ho natin na minsan sinisipon po tayo. Ang sipon ni Sir Ivan, grabe mga kabayan. Talagang tutulo yung tubig dito. At saka hanggang sasakit na po ang ating ulo at saka hindi na po makontrol po ang ating mga kabayan, ating sipon. Grabe talaga Sipon plus ubo. At saka hanggang ngayon nga, kung napapansin niyo ating boss mga kabayan, diba iba pa rin? So kahapon, talagang hindi na po makayanan po ang ating lakas. So talagang walang power sa Ivan. So natulog lang po ako mga kabayan. But today, hindi talaga pwede na hindi po mag-vlog sa Ivan kasi nga ang dami pong naninira kay PBBM. Di ba alam ho natin mga kabayan, the other day, di ba nag-file po ng kaso ng cyber libel plus libel si Trillanes mga kabayan doon po sa mga host ng SMNI, kay Bayad Bay, kay Attorney Harry Roque, plus yung mga rabid po ng mga DDS ng mga vlogger mga kabayan, yung mga trolls. Kasama nga doon ito pong si Mr. Real Talker. And the rest, hindi naman kasi natin kilala mga kabayan. Kasi nga, yung mga nakalagay doon, hindi ko kilala doon sa mga trolls. Siyempre, si Banat Bay, kilalang kilala ho yan. Si Rocky, kilalang kilala ho yan. Pero yung iba mga kabayan, aside po kay Real Talker, hindi natin kilala. So ito pong
pong si Banat Bay Makabayan kung bakit nga nag-ingay ngayon yung ibang mga vlogger, ang mga DBS, yung mga rabid talaga. Kasi nga nagsabi dito, ito pong si Banat Bay Makabayan, sabi niya, napansin niya daw na sa Marcos administration, mukhang daw sinupil daw yung karapatang makapagsalita Makabayan. Yan yung freedom of speech. Sinopil na ngayon ng Marcos administration. Kaya nga daw siya, kinasuhan siya ngayon ni Trillanes, pati daw itong si Harry Roque at saka yung iba Makabayan. Kung isipin natin, no, sabi niya sinopil daw yung freedom of expression sa panahon daw ng Marcos administration. Diba hindi man niya inisip Makabayan na ito pong si Trillanes ay hindi naman siya kasama sa Marcos admin. Diba? Naupo ba ngayon si Trillanes sa Marcos admin? Diba si Trillanes Makabayan, isang ordinaryo lang po ngayon na citizen sa Pilipinas. Hindi naman siya public officials ngayon, pero may plano siya na tatakbo po na next year Makabayan bilang isang mayor dyan po sa isang lugar. Nakalimutan ko lang saan nga lugar yan eh. Pero may plano po si Trillanes na tatakbo bilang isang mayor. So ngayon, dahil po sa sinabi ho yan ni Banat Bay na sinupil na ngayon yung freedom of expression ng Marcos administration, so ang tinira ngayon na mga rabid po ng mga DBS ng mga vlogger Makabayan, well, siyempre, si PBM naman po, at saka ito pong si FL Lisa. Si PBM at saka si FL Lisa. Ang sabi po ng mga rabid ng mga DBS ng mga vlogger, magunggong talaga yan, na para daw binayaran ngayon itong si Trillanes ni FL Lisa at saka ni PBM para daw kakasuhan itong si Roque at saka si Banat Bay Makabayan at marami pang iba. Yan kasi ang mga utak, mga galunggong Makabayan, yung utak ipis, hindi na iniisip na hindi naman po nakaupo ngayon si Trillanes dyan po sa Marcos administration. Isa lang, ulitin lang po natin, si Trillanes ay isa lang pong ordinaryong citizen Makabayan. So dapat lang talaga nakakasuhan po yung gunggong na yan kasi sumusobran sila Makabayan. Okay, so bakit ba sila kinasuhan po ni Trillanes? Di ba mga kababayan ko, sa panahon kasi ng Duterte administration, talagang walang laban doon itong si Trillanes. Kasi nga siyempre, parang home court advantage yan eh. Si Trillanes, isang oposisyon, isang dilawan, so home court advantage so yan. Sa panahon, walang patutunguhan kasi Makabayan na ikaw po yung magkakaso sa panahon po ng Duterte kasi nga siyempre enemy sa mga mata po ng taong bayan ito pong si Trillanes sa panahon na yon kasi sinisiraan kasi siya Makabayan. So kaya nga lahat po ng mga tirada sa kanya, lahat po ng mga paninira sa kanya, inipon niya yan lahat Makabayan, inipon niya lahat. Butin lang, nakita niya sa Marcos administration na sa Marcos admin, ipinairal talaga yung rule of law Makabayan. Kaya ngayon pong panahon po, ang time po ni Trillanes, kaya siya nag-file po ng kaso dito po sa mga taong naninira sa kanya Makabayan. Kaya nag-file po ng kaso itong si Trillanes kasi alam niya, may laban na siya ngayon sa panahon po ng Marcos admin Makabayan. Okay? So pag-usapan muna natin. Ito kasing si Mr. Real Talker, I think kilala mo po natin yan, na di ba napakarabid po yan na vlogger Makabayan. Siya po, siyempre kasama namin siya panahon noon kasi nga siyempre di ba unit team po si PBM at saka si BP Sara nagkasama po sa nung eleksyon Makabayan kasi ito po si Mr. Real Talker DDS na pure ho yan. So nakisama siya sa panahon na yon kasi nga nag-unit nga unit team. Pero alam ho namin ito pong si Real Talker ayaw niya sa mga Marcos Makabayan. Since noon, sinisiraan niya po yung mga Marcos. Nakisama lang siya sa panahon po ng eleksyon kasi nga nagkaroon dito ng unit team. Alam na ho natin yan. Kaya nga ngayon mga kabayan, nung time na po nakipagbakbakan na kami dito po sa mga didis ng mga vlogger. Kasi nga ang una ditong tumira, ang una po ditong nag-shots fired mga kabayan, yung mga DDS. At alam ho natin yan. Kaya tinitira na rin namin dito, ito po mga DBS po na mga rabid na mga vlogger. Well, aside ho doon sa mga DDS po na mga matitino talaga. Kasi alam ko mga kabayan, at ako rin po naniniwala na marami pa rin po mga DDS po na mga matitino. Bakit si Ivan? Kasi sila po yung nagme-message sa akin mga kabayan. Ang ibig po natin sabihin na mga DDS na mga matitino, yung marunong po mag-balance sa mga sitwasyon, sa mga issues mga kabayan. Sila po yung nanonood doon, siyempre DDS kasi sila doon po sila nanonood po sa kabilang kampo, pero nanonood doon po sila dito po sa ating channel kasi binabalance nila yung issue mga kabayan. And they found out na tama po ang ating mga ipinagbabalita at mga kabayan. No holds barred yan, tumitira Sir Ivan, inaasar natin, pero nasa katotohanan tayo mga kabayan. Bakit?
may ipinapakita po sa Ivan dito ng mga screenshots, mga balita, at yan po ay totoo. Unlike doon sa kabilang kampo, puro lang opinion, komentaryo mga kabayan. Pero kapag opinion with malice, 'di ba? Iba-iba naman kasi yung yung opinion na objective kaysa opinion with malice mga kabayan. Yan po ang nangyari kay Mr. Real Talker at saka dito rin po kay Banat Bay at saka kay Harry Roque. Opinion with malice ang kalang ginagawa mga kabayan. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ito pong si Mr. Real Talker kasi nga mukhang umiiyak mga kabayan. Nakita natin po sa kanyang vlog na 'di ba meron na siyang kaso ngayon. Alam na po natin na napaka-hassle talaga ang kaso mga kabayan. Kung kakasuhan ka, napaka-hassle talaga yan. Like for example dito po sa kaso nila, kasi dalawa po mga kabayan, dalawang magkaibang kaso. Cyber libel plus libel. At yan po ay criminal case mga kabayan. Makukulang ka dyan from 6 years hanggang 12 years sa mga kabayan. Plus, meron pang danyos or mga fee na yung babayaran. So ang napaka-hassle dito po kay Real Talker kasi nga taga Davao si mga kabayan. So i-final po yung kaso ni Trillanes doon po sa Maynila, 'di ba? So magta-travel pa ho itong si Real Talker doon po sa Maynila at saka aside from that, marami siyang babayaran mga kabayan. So doon po sa kanyang vlog, nakatawa naman kasi puro siya tawa ng tawa mga kabayan. Hindi daw niya alam kung bakit daw siya kinasuhan dito ni Trillanes, samantalang puro daw komentary, opinion at saka mag-react na siya mga kababayan sa mga balita at saka sa mga sinasabi rin po daw ni Trillanes. Ulitin natin dito, ang opinion at saka komentary ay hindi ho yan, mga kababayan, hindi yan absolute. For example, yung freedom of expression natin, hindi ho yan absolute. Pero kapag komentary po, opinion na with malice, iba na pong usapin yan. So ipapakita ko muna sa inyo, ito pong vlog po na ni Mr. Real Talker kasi nga alam ko mga kababayan, ang mukha niya dito, makita ho natin na tinabunan na lang niya ang totoo niyang naramdaman mga kababayan. Pero alam ho natin, siya dito po ay na-stress na at talagang takot na. Kasi first time niya pong makasuhan mga kababayan. Well, siyempre, aside ho doon nila ni Banat Bay at saka ni Harry Roque, si Harry Roque, attorney yan eh. So kayang-kaya niyang kaya niyang i-handle po ang kanyang sarili mga kababayan ni Harry Roque kasi siya po'y attorney. Alam niya ang kanyang ginagawa. Ito pong si Banat Bay, siyempre alam na ho niya yung kaso mga kababayan, so wala problema ho doon kay Banat Bay. Pero siyempre, kapag magiging guilty ho sila, makukulong sila mga kababayan. Ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po dito ni Real Talker. Samantalang dapat siya dito na manahimik lang mga kababayan. Bakit? Dapat siyang manahimik kasi kapag magdaldal pa siya ng dalda dito, magsalita pa siya ng magsalita dito, pwedeng gagamitin po ni Trillanes ang kanyang pinagdadaldal mga kababayan. For more details, let's watch this. Ganito lang yan eh. Ganito lang yan eh. Ang rason, bakit dinimanda kuno kami ni Trillanes? Kasi daw, inaakusahan daw namin siya or inaakusahan ko daw siyang nagbenta ng West Philippine Sea. Kung titignan mo sa mga videos ko, kung hindi lang kayo tanga at uto-uto, kung titignan mo sa mga videos ko, it's a commentary and reaction sa mga sinasabi niya. And take note, lahat ng mga sinasabi niya, halos lahat doon, accusations din, pansinin nyo. Halos lahat doon, gawa-gawa niya, no? Tapos, ang ironic, no, napaka-weird, siya pa ang may ganang magganyan. Kung titignan mo sa mga videos ko, it's all commentaries sa mga sinasabi niya, sa mga current events, sa mga issues na nangyayari. Like for example, West Philippine Sea. Diba? Kung titignan mo ang videos ko, saan doon sa mga videos ko na nagsabi akong ibinenta niya ang West Philippine Sea? Nag-comment lang ako doon sa ilang ulit niyang pabalik-balik sa China. Yung pagiging back-channeling niya doon. Tama naman eh. Di ba nangyari yun? Anong problema doon kung magko-comment ako doon? Tama naman. Pabalik-balik siya sa China para mag-negotiate. Ang tanong, anong nangyari? Anong nangyari sa negotiations niya? Di ba walang nangyari? Tapos ngayon, maghahayag tayo ng ating opinion
Yan, ulitin natin mga kabayan. Maghahayag daw siya ng kanyang opinyon. Ulitin natin, ang opinyon, ang kanyang ginagawa mga kabayan, since noon pa man, opinion with malice. Kanyang ginagawa mga kabayan na kasira talaga at paninira po, parang pang-akusa na. Nasabi niya dito kay Trillanes, pang-akusa daw mga banat ni Trillanes sa kay Duterte. Pero alam niyo mga kabayan, noon kasi nabulag tayo sa panahon po ni Duterte kasi lagi pong sinisiraan itong si Trillanes. At saka amin ko mga kabayan, talagang unti na ako dito niniwala po kay Trillanes. Bakit? Like for example dito po sa issue po ng ICC. Diba noon, kasi noon mga year ago, hindi pa ako naniniwala ito masyado kay Trillanes tungkol dito sa ICC. Nasabi niya, papasok daw ang ICC sa Pilipinas, nagkaroon na daw dito ng investigation ang ICC, inimbestigahan na daw dito itong si Digong, si Bato, pati po si Pepe Sara at saka marami pang iba. Pero ngayon mga kabayan, di ba unti-unti nang nangyayari? Like for example, di ba sabi niya na ang warrant of arrest na baka daw papasok na within 2 months mga kabayan. At marami daw mga pulis, mga 50 lahat mga kabayan na nakapag-coordinate dito at saka handa daw mag-witness dito po sa ginawang investigation ng ICC versus dito sa mga Duterte at saka kay Senator Bato de la Rosa. Diba sabi pa nga diba ito mga kabayan, wala dang katotohanan yan, fake news daw si Trillanes. Pero the other day mga kabayan, inamin na po ni Bato na totoo po ang sinabi ni Trillanes. Kasi he found out na isa po sa kakilala niya na mga pulis mga kabayan nakipag-coordinate pala at naging witness po ng ICC. So totoo talaga ang mga sinasabi po ni Trillanes. Ang problema kasi noon mga kabayan, nabulag tayo kasi nga lagi pong sinisiraan po ni Digong ito pong si Trillanes. Okay, so dito po sa issue mga kabayan, Di ba dito po ni kay Real Talker, hindi niya sinabi na nagugulat daw siya kung bakit siya kinasuhan po ni Trillanes kasi wala siyang ginagawa na paninira doon kay Trillanes. Ang ginawa niya daw, opinion lang, komentary, nag-react siya. Pero nakalimutan niya mga kabayan na inakusahan niya noon po si Trillanes na ibininta daw ni Trillanes yung Scarborough Shoal mga kabayan o yung Panatag Shoal. Which is kabaliktaran po ang nangyari. Bakit? Aside pa ho doon sa di ba yan po ay binasura na ng ombudsman mga kabayan, yung pong ikinaso ng Duterte admin dito kay Trillanes kasi wala po talagang basihan, wala pong enough po na ebidensya na guilty po itong si Trillanes at ibininta niya yung Scarborough Shoal. Pero alam niyo ba ang nangyari mga kabayan? Ito po ang lumabas na balita. This is just May 3, last May 3, 2024. Ayon po sa balita mga kabayan, Chinese Embassy under Duterte, Philippines agreed to keep government out of Panatag Shoal. O di ba? Under Duterte, Philippines agreed to keep government out of Panatag Shoal. Ang ibig sabihin, itong si Digong mga kabayan, nag-agree siya na hindi na po nila pakikialaman po yung Panatag Shoal. Baka lang ha, baka ibininta na ng Duterte admin or ni Digong yung Panatag Shoal mga kabayan at hindi natin alam kung ano ang kanilang agreement. Tas noon, lagi pong inaakasahan ito pong si Trillanes mga kabayan. Kaya ngayon po ako po naniniwala talaga dito kay Trillanes kasi ang mga sinasabi po ni Trillanes mga kabayan, unti-unti na po ditong nangyayari. Ang ibig sabihin, yan po ay totoo. Kaya sa babalikan natin po itong mga gunggong na to, ito pong si Banat Bay, ito pong si Roque, at saka ito rin pong si Real Talker. Tama lang mga kabayan, tama lang talaga na sila po ay kinasuhan po ni Trillanes para po magising yung ibang mga DBS na mga vlogger na lagi pong naninira kay Trillanes at lagi pong naninira po kay PBBM. Pero siyempre alam mo natin mga kabayan na si PBBM, Evelisa at saka yung Marcos admin ay hindi po sila magkakaso dito sa mga mapanirang tao kasi sila po ay isang public figure mga kabayan. Pero si Trillanes, siya po ngayon ay isang ordinary citizen na po, so may right siya na magkakaso. So dapat lang talaga. Kaya lang, ang inilabas dito na balita-balita, mga fake news, mga sabi-sabi na mga DBs na mga vlogger, ang nasa likod daw kay Trillanes, si PBBM at saka si Evelisa mga kabayan. So yung mga gunggong, sarap na mga korte ng mga gunggong na yan minute kagad si Sir Ivan. So anyways, isa na po sa pag-usapan mga kabayan, ang haba ng ating intro, no? Nakakainit kasi ng ulo ng mga gunggong ng mga kabayan. So anyways, pag-usapan po natin.
Dito rin po sa issue ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac mga kababayan na hindi talaga alam ng taong bayan kung bakit bigla siyang nakapasok po sa bilang isang mayor diyan po sa Bamban Tarlac at saka bigla lang lumipad bigla lang lumitaw ang kanyang pangalan mga kababayan. Isamantalang hindi niya nga masabi, wala siyang record po or hindi siya masabi kung sino po ang kanyang papa, ano ba ang citizenship ng kanyang papa, wala siyang record po sa mga hospitals, wala siyang record po sa eskwelahan, 'di ba? Hindi niya nga masagot po yung mga banat ni Risa Hontiveros mga kababayan. Yung mga tanong po ni Risa Hontiveros which is napaka-simple talaga. Saka sabi niya, i-check pa daw niya. At alam niyo ba mga kababayan, kahapon, may pahayag na po itong si Mayor Alice Go na hindi na siya dito magsasalita ayon po sa advice ng kanyang attorney. Hindi na pwede magsalita si Alice Go, samantalang napakasimple lang po ng kanyang ng question po ni Risa Hontiveros mga kababayan. Hindi ba kayang sabihin yan? Pero alam niyo ba, may kumalat ngayon na mga chismis na naman. May kumalat na yung mga sabi sa mga kababayan kung bakit naging mayor ito pong si Alice Go. Well, aside pa po, 'di ba na pag-usapan na ho natin 'yan, na siya po ay tinulungan dito ni Duterte, ni Digong para siya maging mayor at saka para po maging mahawak or para po makapasok yung Pogo Hub diyan po sa Bamban Tarlac. Inamin ho 'yan ni Alice Go. Pero meron pong iba na mga usapin mga kababayan. May nagsalta kasi na kapitan. Yung kapitan po na hindi kurap mga kababayan. Ano ang sinabi? Alam nyo ba na binayaran pala yung mga kapitan dyan po sa Bamban Tarlac para po pamanalunin ito pong si Mayor Alice Go mga kababayan. Magkano ang ibinayad? 350,000 daw di umano mga kababayan. 350,000 po bawat isang kapitan at saka alam nyo ba kasabwat din po yung kumilik mga kababayan. Di umano. Yan po ang lumabas ngayon na usap-usapin. At pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan. At syempre pag-usapan rin po natin. Kasi nga yun, naalala ko kasi mga kababayan, 'di ba yung issue ngayon ng deepfake video? Kasi nga yung tungkol dito sa deepfake video mga kababayan, yung boses po nga ni PBBM na kung saan ginamit niya yung boses ni PBBM para po magbigay daw dito ng go signal sa AFB, sa Philippine Navy, sa Navy mga kababayan, na kapag iharas daw sila dito ng Chinese Coast Guard, gigirahin na daw mga kababayan. Naalala ba natin 'yan? So ngayon, nagkakaso na po yung KSMB. KSMB yata yan, ng kapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas. KSMBP nga pala. Nagkakaso mga kababayan. Kailan ang nakatawa dito, nagkakaso sila, nagpunta sila doon sa Anti-Cybercrime Group Unit mga kababayan, wala naman silang wala silang binanggit doon kung sino po ang kinasuhan mga kababayan. At saka nakatawa pa dito ay may ipapakita ko sa inyo mamaya po na isang picture mga kababayan na yung kasama po na attorney ng chairman po ng KSMBP, iba yung tingin doon kay chairman mga kababayan. Kumpara hindi ko lang sure kung bakit ganun po ang kanyang ang tingin, parang iba talaga eh. Basta ipapakita ko sa inyo yung balita mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibutan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po mga pinalangga natin na mga Marcos, loyalist. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok sa channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, siya nga pala, pasensya talaga sa ating boses. Hindi pa ganun nakarecover si Sir Ivan. But anyways, I already have my energy. Pero talagang ngungo pa tayo ngungo pa mga kabayan. Kasi nga, sipon na sipon pa. Pero anyways, kaya naman talaga Pero hindi, pero ayaw kong ang ibig kong sabihin, talaga
talagang baba na tayo ngayong araw kasi nga ayaw ko na sinisiraan po si PBBM. Yung palagi pong nagpapakalat ng mga fake news makabayan, dapat talaga korte na gonggong na yan eh. Kaya nga nagkaroon dito ng energy sa Ivan na even though na kailangan pa talaga natin po na mag-relax, pero siyempre kailangan talaga natin pong bumangon para po kay PBBM Makabayan. Okay? So anyways, before tayo po mandibang po ng mga paninira ng kabilang kampo at sa kanyang mga kamartisan po ng mga gunggong Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung good news po ng gobyerno at saka kay PBBM. For more details, let's watch this. Ang planong pamumuhunan ng kumpanyang Cerberus at HD Hyundai Heavy Industries sa Pilipinas ay magpapanumbalik ng sigla ng shipbuilding industry sa Subic at kalaunan ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang dumalo siya sa pag-anunsyo ng partnership ng Cerberus at HD Hyundai sa seremonyang ginanap sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ito ng tumatatag na relasyon ng Pilipinas, South Korea at Estados Unidos. We welcome HD Hyundai's investment that will not only open new doors for our offshore wind industry, but will also bring maritime manufacturing back to Subic and eventually restore the glory days of shipbuilding to our shores. Not only would it generate thousands of jobs, but also enable the transfer of critical skills and improve the Philippines' position in the global market. The Philippines is also quite excited to see the realization of Cerberus's plans, including its interest in microelectronics, semiconductors, and critical metals. Buhat ng makuha ang Aguila Subic Shipyard noong April 2022. Naging masigasig aniya ang Cerberus na i-revitalize ang shipyard. The investments that will be created hereafter are especially beneficial to Subic because these will strengthen the Freeport area's vital role as a hotspot for industrial, commercial, and other economic activities. The Subic Freeport Zone is one of the most developed and sought-after investment areas in this country. But it can be greater than what it is with the right investment and with the right innovative projects and approach. With your help, we can further accelerate the progress of Subic, cementing its role as a driver of growth for the rest of the country. Habang ang HD Hyundai naman, sabi ni Pangulong Marcos, ay kinikilala bilang isa sa mga malalaking producers ng mga ships o barko sa buong mundo. Positibo aniya ang gobyerno sa mga oportunidad na may tutulong ng shipbuilding sa bansa. Ang HD Hyundai ay isang shipbuilder at solution provider na nakabase sa Korea. Kilala ito sa heavy industry and energy sectors. Habang ang Cerberus naman ay naitatag noong 1992 sa United States. Sa isinagawang National Higher Education Day Summit, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang administrasyon ay mananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng dekalidad na higher educational institutions. Nagbabalik si Alan Francisco. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magandang performance ng mga higher educational institutions sa bansa kung saan ay kahanay na nila ang ilang world-ranking university. Gayunman, aminado si Pangulong Marcos na may mga kailangan pang ayusin sa academic performance ng Pilipinas. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulo sa National Higher Education Day Summit sa PICC kanina, kung saan tinukoy niya ang pagtaas ng mga numero ng mga higher education na kabilang sa mga pinakamahusay sa buong mundo. However, we must acknowledge that in the recent times Higher Education 2024 Asia University rankings, unfortunately, no Philippine university has reached top 100, with the country's top schools either dropping or maintaining their rankings. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. The state of our education today shapes the future of the nation. Nasa 81 higher educational institution ang pasok sa various world university ranking na mas mataas sa 52 noong July 2023, habang may halos 2,000 namang higher educational institution sa bansa as of January 2024. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang hinaharap ng bansa ay nakasalalay sa kalidad ng higher education system. Giving the youth
the right competencies and skills and training is the only way for them to prevail and to prosper in this highly competitive world. Our greatest obligation to them is to mold them into critical thinkers, into problem solvers, into visionaries, wielding the skills that will allow them to succeed in the future. Without an educated workforce that will implement them, any national economic blueprint will remain simply as that, blueprints. We will not have the means or the capacity or the labor force to be able to make those plans reality. Kaya naman, binigyang diin niya ang suporta ng administrasyon para sa dekalidad na tertiary education. Ibinahagi ng Pangulo ang aniyay ilang paniniwala para mapaunlad pa ang tertiary education sa Pilipinas. Kasama rito ang pagtataguyod sa quality higher education at ito ay nasa pagtutulungan ng public at private sector. Ang edukasyon din aniya ay nakapagdi-deliver ng best dividends sa lahat ng state expenditures. Dito ay sinabi ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay nakapag-allocate ng nasa 134 billion pesos para sa state and local universities and colleges ngayong taon para makapag-aral ang mga estudyante ng libre. We know that whatever is spent on education, we should never regard as an expenditure. It is an investment. It is an investment. It is an investment in our people. It is an investment in our country. It is an investment in our future. Scholastic yardsticks are not movable goalposts, which we change every year to improve our numbers. These must be regarded as firm benchmarks that are resistant to the pressures that seek to undercut the quality of that education. Yan sa mga anti-Marcos, sa mga DBS na mga vlogger, sana kahit kunti man makita ninyo yung pagsisikap ng ating presidente na si PBBM. Kitang-kita ho natin, well of course aside po dito sa mga matitinong tao, sa mga maka-Marcos, sa mga sumuporta ngayon sa mga Marcos, talagang matitino kasi yung makabayan at saka marunong kasi gumagamit ng critical thinking. Pero ito kasi mga nabalot na ng maitim na budhi makabayan, yung kabilang kampo nabalot talaga ng maitim na budhi kasi nga ang kanilang pinanawalaan dito, ang kanilang poon na may galit po sa mga Marcos kasi nga napuhala na ito ang Duterte ng mga Marcos makabayan, di ba? Ang achievements po ng mga Marcos mas mataas pa, marami pang nagawa po ang mga Marcos kaysa sa mga Duterte. Ang mga Duterte kasi puro lang pagmumura makabayan. Ang kanilang mga nagawa daw noon, maganda daw nagawa daw noon makabayan, pero tinabunan na naman talaga, natabunan na dito ang mga failures, ang mga nagawa noon na hindi naman maganda makabayan at hindi naman talaga epektibo, tinabunan lang sa kanyang pagmumura ni Digo Makabayan. Pero dito po sa Marcos Administration, ibahin ho natin. Nakikita talaga natin na yung mga plano po ni PBBM, ang kanyang mga future plans, mga nangyayari na ngayon, yan po ay pang matagal na Makabayan. Kasi wala pong iniisip po ang ating Pangulo para po sa Pilipinas at para po sa mga Pilipino kung paano dito mapaunlad pa ang pamumuhay po ng Pilipino dyan po sa Pilipinas makabayan. Ang lahat po ng ginawa ng PBBM para sa atin po yan. Pero ang problema naman kasi, marami kasi mga uk-uk dyan na pilit pong hinihila, pababa, sinisiraan po ang ating Pangulong si PBBM. Pero hindi yan mangyari. Bakit? Mas unti-unti pa ditong nadagdagan at dumadami makabayan ang sumusuporta ngayon kay PBBM. And that is a good news makabayan. Okay, so forward tayo. Ibalita ko rin po sa inyo mga kaabayan na kung saan merong good news. Good news ito sa marami, pero bad news rin po ito sa iba mga kaabayan. Alam ho natin yan. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga ang Absolute Divorce Bill mga kaabayan, pasado na po sa second reading ng Kamara. Sino ba ang agree dyan? Please raise your right hand. Siya nga pala, please comment dyan sa baba. Sino ba ang may gusto na ma-approve na po at saka maging batas na ang divorce bill makabayan sa Pilipinas? Ako, di ba, noon ko pa yan sinasabi makabayan at sinuportahan ko talaga ang batas na yan
Kasi ako po'y naawa doon po sa mga pamilya na kung saan hanggang ngayon nakatali pa rin sa makabayan na kung saan pero hindi naman sila nakakaintindihan dito, naapektuhan na ang kanilang mga anak at saka sa mga pag-aaway po ng mga pamilya na kung saan para sa akin okay talaga yung divorce bill makabayan. Kasi kapag hindi na po magkakaintindihan dito yung pamilya na yan, puro lang away, bogbogan, kahit anong mangyari, naapektuhan na ang kanilang mga anak, applicable po talaga yung divorce bill. Pero alam ho natin na ako rin po naintindihan ko rin po yan at saka I respect their opinion na doon po sa mga tao talagang mga napaka-religyoso makabayan, di ba ayaw talaga nila sa divorce bill. Pero alam naman natin yan. Pero dito po sa ginawa na batas to makabayan, naintindihan talaga nila yung sitwasyon po ng pamilya na yon na hindi na po karapat-dapat na magsama pa kasi nga napektuhan na po ang kanilang mga anak makabayan. Ayon to sa balita, pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes ang Absolute Divorce Bill. Sa second reading makabayan, pasado na po. Ang House Bill 9349 na inoprobahan sa pamamagitan ng voice voting sa sesyon ng plenaryo gabi ng Miyerkules ay naglalayong payagan na muling makapagpakasal ang mag-asawang naghiwalay na. Layunin din ng panukala na iligtas ang mga anak na lubhang naapektuhan sa paulit-ulit na pag-aaway ng mga mag-asawa. So yan pang layunin ng batas na yung makabayan. So pasado na po sa second reading, pero kapag third reading makabayan, walang problema na yan eh. Kasi kapag papasa na po sa second reading, alam ho natin, ang third reading, preparation or finalization lang ho yung makabayan. So yan po ay sa aking pananaw, pasado na po yung Absolute Divorce Bill. Ulitin ko na po dito, marami dito ang matutuwa, pero marami rin po ditong, siyempre, gaganon po yung kilay makabayan. Di ba? But I respect them, okay? So anyways, ibabalita ko rin po sa inyo. Kasi nga, nagbalita na po yung organizer ng yung rally doon sa Liwasang Bonifacio Makabayan this coming May 17. Malapit na po, tomorrow na, bukas na. Yung rally po sa Sara Resign Makabayan, si Mami Peng. Kasi nga, ibinalita niya na kansilado po yung rallying maganap doon mismo sa harap ng DepEd. Bakit? Kasi nga napag-alaman niya makabayan, marami kasing nabibigay dito ng suporta ng mga grupo po ng mga lolista at saka iba rin pong grupo ng mga Pinklawan, mga Eskonyan na sasama sana doon po sa rally po sa DepEd. Pero sad to si makabayan, ito po'y kinansila ni Mami Peng. Bakit? Kasi nga, for example, ang napahayag dito ng suporta sa DepEd lang mismo, sa DepEd lang po na rally, 500 yata to 1,000 or 1,000 plus yata makabayan. Pero kapag kasi 1,000 plus yung magrarally doon sa Pasay yata yan o sa Quezon ba, yung DepEd makabayan, magkakaroon kasi ito ng congestion po ng traffic dyan po sa lugar na yan. Kasi hindi lang po ganun kalaki ang area po dyan sa harap po ng DepEd makabayan. So nag-decide na lang po itong si Mami Peng na doon na lang lahat gaganapin sa Liwasang Bonifacio bukas makabayan. So for more details, let's watch this. Marami po nagtatanong kung tuloy po ba talaga yung ating gaganaping rally sa May 17. So, actually po, meron po akong bad news sa inyo. Kasi po, yung ating gaganaping rally sa May 17 na original po talaga ay dapat sa harapan po ng DepEd main office kung saan ito po ay matatagpuan sa Pasig. Hindi na po ito tuloy. So, ito po ay ating personal na ikinancel. Sapagkat iniisip po natin yung magiging perwisyong idudulot natin sa Pasig City. Pero yung ating permit ay na payagan naman po. Yun nga lang, inaalala po natin, ang nilagay po natin sa permit na dadalo ay 500 na katao lamang. Pero ang nagkukumit na po sa atin ngayon na pupunta sa rally is, ay nako, nasa 1,000 na po. So, naisip namin, pinag-usap-usapan namin na kung ito ay gaganapin natin sa DepEd Pasig, tayo po ay magkokos ng mahabang traffic. Dahil sa totoo lang po, maliit lang po yung daan doon sa DepEd Pasig. So, syempre, bilang isang loyalista at tayo po ay
supporters ng ating mahal na Pangulo, hindi po natin gugustuhin na tayo po ay sagabal. Daruin mo kung ilang oras tayong magrarally doon, papatayin po natin yung Pasig. So, kahapon, ako po ay tinawagan nung isang araw, tinawagan ako sa pulis sa Pasig and kinonfirm ko nga po na nagbago na po yung isip natin dahil nga ayaw nating makaabala. So, natawa naman sila kasi nga tayo na yung volunteer na nag-isip na wag makaabala sa kanilang lugar. And kahapon, nalinaw na rin po sa Pasig, munisipyo ng Pasig, malinaw na rin po, tinawagan din nila ako na pinakancel ko na po. And ayun nga, natawa din po yung Pasig City Hall kasi nga, totoo daw po talaga, actually nga daw, yung 500 na nilagay ko doon sa permit ay nag-aalala po sila kung kakayanin po ng kanilang daan. So, magiging, sagabal po talaga sa Pasig City. Pero, eto po yan, no? Cancel na po ang Pasig City, ang rally sa Pasig City sa May 17. Pero, tuloy pa rin po ang ating rally. Ito po ay gaganapin natin sa Liwasang Bonifacio. May 17, 3 p.m. ay assembly time and 4 p.m. start po tayo ng program. So, bakit sa Liwasang Bonifacio, no? Sa May Loton or sa harap ng post office ng Manila. Kaya po doon, kasi yun po ay Freedom Park, no? So, tayong mga Pilipino, sa ating konstitusyon, meron tayong lugar kung saan pwede tayong magpahayag ng malaya ng ating mga saloobin, especially sa ating alam mo yun, yung pag-aayaw sa mga nakalukulok na sa ating palagay ay hindi nakarapat-dapat sa kanilang kinauupuan, no? At ayun nga, bukod doon, ang Liwasang Bonifacio ay kaya atang mag-hold ng 5,000 na tao. Ayoko magbigay ng number, no? Pero sa ngayon talaga is marami po yung nagsabi na pupunta sila. And ayun nga, naayos naman na natin yung ating mga protection, inaayos natin yan. And ID ng mga vlogger na pupunta, yung mga member ng committee, and then ayun, nagpapaluto po ako, no? Sa ngayon po, ang plano ko po talaga is magpaluto ng nasa 4,000 na rice. Pero syempre, since hindi naman po tayo funded ng politician, so yung ating pagkain po ay hindi po siya bongacious. Kumbaga, tama lang na tayo ay hindi magutom sa araw na yun. So, ulitin ko po, hindi po ito funded ng kahit na sinong politician. Ito po ay rally kung saan may Pilipino, no? Or loyalista na tatayo para ipakita sa buong Pilipinas na dapat ang ating pinaglalaban ay ang ating bayan at dapat tayong mga Pilipino ay nagkakaisa. And meron din po tayo, no, na nag-confirm na po sa akin na pupunta ng mga kakamping. So, happy naman tayo na nag-decide po sila na sila po ay maki-join sa ating panawagan since ang panawagan po natin ay hindi naman laban ng dilaw at pula, no, or pink at pula. Ito po ay laban ng lahing Pilipino. Tandaan po natin ang ating DepEd, no, Department of Education, dapat po ay maging maayos. So sa ating palagay, no, sa ating palagay po talaga, sa inaharap po ng ating Department of Education ay hindi na po talaga karapat-dapat si Secretary Sara Duterte sa kanyang pwesto. Marami na po, no, eh. Like for example, yung kanyang ginawang Catch-up Friday. Tapos, mga ilang buwan lang, tinanggal. Ngayon naman, sinabi, pinag-aaralan na naman. So, hindi talaga malinaw. So, kailangan po nating maglagay ng Secretary sa Department of Education ng isang tao na alam magdesisyon at kayang magsalita ng sarili niya. Ito namang si Sara Duterte, puro yung kanyang yung kanyang tagapagsalita lamang ang nagsasalita. At ang palaging narinig natin kay Sara is
no comment. So, hindi po pwedeng ganon. Hindi po tayo pwedeng magluklok ng isang kandidato or isang politician or secretary na ang alam sabihin is no comment. Dahil ito po ay public, no? Ito po ay public, sila po ay public servant. So, kailangan pag public servant ka, magaling kang magsalita sa publiko. Dahil hindi ka babayaran ng mga Pilipino, hindi ka babayaran ng pera ng mga Pilipino para magsabi lang ng no comment. Ulitin ko po, pag sinabing public servant, ibig sabihin po nun, kailangan alam mong humarap sa publiko, alam mong magsalita sa publiko. Ang public servant po ay hindi biro-biro yan. No? Kailangan, uulitin ko ha, magaling kang humarap, magaling kang magsalita, magaling kang mag-solve ng problema ng publiko. Kaya, public servant. Okay? So, yan. Sa May 17 po, tayo po ay magkita-kita. May 17. Tandaan na po natin yan. Ilang tulog na lang. Malapit na po. May 17, 2024. Ito po ay history making, no? Na may mga Pilipinong magkakaisa na walang nagpopondong mayaman. May mga Pilipino na nagkakaisa pero walang nasa likod ng mataas na tao. Ito po yan. So, history making po ito. So, muli po ako yung nag-i-invite sa lahat po sa lahat po. May 17, 2024 sa Liwasang Bonifacio po. Ito po ay matatagpuan sa Manila, sa harap po ng post office or sa Loton. So, ang atin pong assembly time is 3 p.m. at ang program po ay magsisimula ng 4 p.m. So, agahan nyo po, kasi meron po tayong isang loyalista, actually, pamilya sila, na mamimigay po ng 1,000 na t-shirt ng parang Marcos pa rin yung nakalagay So, ulitin ko po, first 1,000 lang po ang magkakaroon noon. Kaya agahan nyo po. And then, yung pong grupo ni Munting Tinig ay mamimigay po ng 120 na t-shirt. And meron din po tayong isang kaloyalista na magbibigay po ng 500 na maliliit na flag. Since ang ating Pangulo at ang ating minamahal na Marcos family ay talagang flag ng Pilipinas ang kanilang iwinawagayway sa lahat ng event sa kanilang buhay, Okay, so meron akong clear kay Mami Ping Makabayan. Kununta ko siya kahapon, sabi niya, tanong ko kanina, 'di ba sinabi niya Makabayan, magpapaluto lang siya ng mga 6,000 yata 'yun na pagkain. Ang ibig sabihin food packs yung Makabayan. 6,000 yata yun na nabanggit niya. Sabi ko, Mami Ping, gano'n na ba kadami ang pupunta doon? Sabi niya, hindi po. Kasi nga yung 6,000 Makabayan, kasi ang sabi niya, marami kasi mga grupo po ng mga loyalista na magdadala sila ng kanilang sarili pong mga pagkain Makabayan. Kasi ganun po yung mga loyalista. Gusto nila na talagang eksakto lahat yung mga pagkain Makabayan or mas marami pa kasi siyempre yung mga loyalista mahilig kasi talaga yan magbibigay po ng mga pagkain doon po sa kanilang kasamahan or even sa hindi na makakilala Makabayan as long as sumuporta ka lang doon po sa rally. So ito po ang mga grupo as in marami sila Makabayan. Grupo po ng mga loyalista, magdadala po sila ng kanilang sarili po pagkain at saka meron pa sila mga extra ipamimigay nila doon po sa mga ibang kasamahan Makabayan. So yung 6,000 po na pagkain po na ipapaluto ni Mami Ping, ibibigay ho doon sa mga taong hindi nagdala po ng pagkain Makabayan. But I am sure 101% yung mga magpupuntahan doon na mga sasama po sa rally Makabayan, magdadala ho yan ng kanilang mga pagkain and also mga inumin. Alam ho natin yan. Pero syempre, yung 6,000 in case of emergency, baka yung tao makulangan pa sa kanilang pagkain Makabayan or hindi po nagdala ng pagkain, mabibigay ho yan doon. Okay? So yan po ibig sabihin. So ngayon, alam nyo ba, as of this moment, kinausap ko si Mami Ping Makabayan, ang dami na pong grupong nagsuporta, aside po sa mga loyalista, ang grupo rin po ng mga kakampings, mga pinklawan, ang daming grupo Makabayan.
At saka pati po yung mga Eskonyan. I think Eskonyan, mga 6 yata na grupo mga kabayan. For example, sa kakamping rin po, napahayag na dito ng suporta sila, grupo nila ni Insurrecto, grupo nila ni anong pangalan mga kabayan? Isang vlogger po na kakampings. Meron kasi sila mga grupo. At pati rin yung tinitira ko noon, nakalimutan ng name yun eh, yung teacher na kakamping. Pupunta rin pa sila doon mga kabayan, pero tinitira ko yan noon eh. Nakalimot si Romel yata yung name yon. Basta nakita ko sa post po ni Byron yata yon ni DJ Byron makabayan. May mga post sila eh na mga campings. At saka pati rin po si Modus of Manila, naglagay rin po ng pictures doon sa kanyang Facebook page makabayan, yung iba mga kakampings. So sila si Insurrecto, nakita ko sa picture doon ni JDB Comments, sila si Insurrecto at sa kanyang kasama niya ng mga attorney, grupo ng mga campings, magpakita doon makabayan. So magpahayag sila ng suporta sa ginawa po na rally ng mga loyalista. Kasi ang hangad po dyan sa rally ng makabayan, hindi na po sa mga kulay-kulay na yan, mga pink ka man, mga pula ka man, or green ka na matitino, or ikaw ba ay blue. Ito po ay laban po ng taong bayan makabayan. So dapat bukas magkakaisa lahat, walang kulay-kulay yan. Isa po ating isinisigaw makabayan para po sa Pilipinas, para po sa bansang Pilipinas at saka sa Pilipino makabayan. Okay? So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita na kung sa makabayan, alam nyo ba itong si Bongo makabayan ay gumasto na po ngayon as of last month, I think last month yata. Hindi, I'm not sure ha. Ipapakita ko lang sa inyo yung balita makabayan. Kasi itong si Bongo nagbayad pala sa Facebook ng ads boost. Alam nyo ba yung boosting makabayan? Na for example, mag-post po si Sir Ivan dyan po sa aking Facebook account. At pwede ko yung i-boosting makabayan. Magbabayad ako sa Facebook. Boosting, makita ho yan lahat po sa Facebook account as long as nasa Pilipinas ka lang makabayan. Makita ho yan. Or even though hindi lang po sa Pilipinas, as long as ikaw ay Pilipino yata, I'm not sure. Or ilan lang bang taong pwede makita niyan. Pero depende po sa budget niya makabayan. So ngayon, ito pong si Bongo, alam nyo ba, may lumabas na balita. Bongo leads ad spending on Facebook a year before 2025 polls. Ang ibig sabihin makabayan ay sa balita, Go leads Facebook spending PCIG. Re-electionist Senator Christopher Lawrence Bongo spent almost 1 million to boost 266 posts based on data from the Facebook ad library. Go is eligible for a second term in Senate. The main target of his boosted post were users in Metro Manila, followed by Calabarzon and Central Luzon. Go also has outdoor billboards in many provinces. Diba, napag-usapan na natin dito makahabayan na marami pong mga billboard na nakita natin itong si Bongo. Na, ito po yung matawag natin na early campaigning. Diba alam mo na, diba sinabi ko yan mga months ago yata na meron pong mga billboard si Bongo. Like for example, nung araw ng mga patay, sabi niya ingat na sa biyahe baka mabunggo. At marami pang iba makabayan, mga kang Bongo dito ng mga post. Pati po yung anak po ni Bilyar at saka si Bilyar makabayan. So ngayon, napag-alaman natin, gumasto na pala ng milyon itong si Bongo para lang po i-ad post sa kanyang pangampanya makabayan. Isipin niyo lang po, para lang po dito sa lugar po ng Metro Manila, sa Calabarzon at saka sa Central Luzon, gumasto na siya ng 1 million makabayan para lang po i-boosting ang kanyang post dyan sa kanyang Facebook account. Ibig sabihin, early campaigning ang ginawa dito ni Bongo. Kasi nga next year na po yung Senate election makabayan. Pero alam nyo ba, marami kasi nagtatanong dito, ang 1 million ba na kanyang ginasto ay sa sarili niyang bulsa makabayan? Diba yan kasi malaking tanong eh. Kung gumasto siya dito ng 1 million, wala problema ho yan. Basta as long as kanya lang ang pera makabayan. What if ginamit dito ang pera ng bayan? Para lang po siya ito makapag-boosting dyan sa Facebook ng kanyang mga ad campaigning na post sa kanyang Facebook account makabayan. What if, hindi ko sinabing totoo yan ha, Bongo, hindi ko sinabing totoo. What if ginamit mo ang pera ng taong bayan? Diba? So dapat mag-explain ka dito kasi nagtatanong kami. Hindi na naman po si Sir Ivan nagtatanong dito, ang taong bayan nagtatanong. Ang 1 million na discover ngayon ng taong bayan na ikaw pala ay gumasto ng 1 million para po sa ad boosting sa Facebook, anong pera ang ginamit mo? Taong bayan o sarili mong pera?
Simple question na naman yan, di ba? Is it no or hindi? No, hindi. Anyways, makaba, alam nyo, nakatawa kasi dito. Nakatawa kasi dito, di ba, lagi siya nagrereklamo doon po sa mga politiko na ginagamit daw ginagamit ito yung mga proyekto nila, ang agencies, like for example, di ba, si SMR, kung meron siya mga ibinibigay dito ng mga ayuda makabayan, nakikita daw yung mukha daw ni SMR. At saka si FLM, tuloy ito po sa kanyang Love for All makabayan, nakikita yung mukha po ni FLM, ni Felisa. Pero hindi nyo ba alam na ito pong ginagamit po ng mga service, ambulansya o ano bang service na yan sa Malasakit Center po ni Bongo. Di ba nakita po natin yung mukha po ni Bongo makabayan? Di ba? Sino ba nakapansin yan? Di ba meron po mukha po ni Bongo makabayan? Yung lahat po ng mga service ng Malasakit Center. Bakit niya nilagay ang mukha niya? Isamantalang pera ng bayan po ang ipinagawa dyan sa Malasakit Center makabayan. At bakit siya nagrereklamo po kapag sila FLM na ang makita po ng mukha dyan sa Love for All, kay SMR, dyan po sa kanyang mga proyekto, mga pamimigay. Bakit siya nagreklamo? Isamantalang siya rin po, ginawa rin po niya makabayan. Diba? Ganyan kasi ang mga ugali ng mga Maka-Duterte. Gusto lang kasi sila po ito ang makikita makabayan, di ba? Ginawa na kasi kapag yung mahilig po magrereklamo, sila kasi dito ng mga underground movement makabayan. Correct if I'm wrong? Di ba? Sila mismo yung may mga underground movement, yung lagi pong nagreklamo, lagi pong nag-iingay. Sila si ano dyan, bakit nakikita ng mukha natin? Siya rin naman minagkita rin natin makabayan, di ba? Di ba? So anyways, isa naman natin. Nandyan po si Teresita Tumaliwan, nandyan po si Trining Lozano, Maydan. Hi po kay Teresita Bihasa, Angelita Holsinger. Isa na ba natin si Marilyn De Los Santos, Trexie Villa, Papa Adilio, hi to Oscar Dasilio, Renato Santos. Nandiyan po si Ellie Pinaranda, Christina Crisostomo, Yolanda Low. Hi to biyahe ni AGTV from South Korea. Nandiyan po si Helen Cabayao from Toronto, Canada. Feli Pilipina. Hi to Lerma Sondita. Isa na rin po natin ang mga membro po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS or Mormons. Nandiyan po, greetings from Maria Minasiplon. Hi to Jemuel Antonio, Noel Azul, Betty Jeremia, at saka hi daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Cainta, Rizal. Hi to Axel Roses. Isa na rin po natin si Jimson, Serigen, Jeriel, and Jem of Kyoto, Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor of Tansa, Cavite. And hi to Menez Borromeo. Okay. So ngayon makakabahan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung sinabi ko sa ating intro na yung tungkol po sa pagkakaso dito sa gumawa doon sa deepfake audio, yung content creator makakabayan, kinasuhan na di ba aside pa po doon sa cybercrime unit, nagkaso na sila noon At saka I think that is a week ago makabayan, di ba napag-usapan natin dito. Pero kahapon, nagpahayag rin po dito yung tungkol po sa KSMBP, yung kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas, na sila po yung nagkakaso po dito sa content creator na gumawa po ng deepfake video kay PBB makabayan. Kailan nakakatawa, wala kasi sila itong sinabi po kung sino yung content creator ang kanilang kinasuhan makabayan. At para po maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo yung balita. Nagtungo sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas upang maghain ng reklamo laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng deepfake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code at Anti-Cybercrime Law ang isinampang reklamo ng grupo. Anila, ito ay para maipakita sa publiko na hindi dapat basta-basta na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Matatandaan kumalat ang deepfake audio ng Pangulo kung saan hinikayat umano niya ang AFP na gumawa ng aksyon laban sa isang bansa. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad pero may ilang social media accounts na ang unang natukoy. This is beyond personality. It just so happened that the President is a victim of this. But if you will see our complaint, hindi lang presidente yung nandyan. May mga ibang mga personalities, even private citizen, na ginagamit yung mukha nila para mag-advertise ng mga fake na mga medicine, etc. It's all part of our complaint.
Okay, so maganda ho yung mga kababayan kasi nga kinasuhan na po nila or kinasuhan po ng chairman ng KSM. Bakit KSMP lang yon? Diba dapat KSMBP kasi kapisana ng social media broadcasting ng Pilipinas. Bakit KSMP lang? Anyways, yung salita mga kababayan, yun po ang chairman ng KSMP. Meron siyang kinasuhan daw. Diba meron siya pinakita po na video ng Kasayad yata yun, if I'm not mistaken, Kasayad TV ba yun, na pinakita yung mga kababayan. Pero alam nyo po, nakatawa kasi dito, alam na ho natin kung sino po yung source, sino po yung unang nag-upload niyan mga kababayan. Pero doon kasi sa kanya ipinakita, siguro re-uploader lang po yun. Isa po nagpakalat. Pero ang dapat kasi kasunod ito mga kababayan, asal po sa nagpakalat, yung pong main po na content creator ang gumawa nun. Kundi yung dapat balita mga kababayan. Di ba alam mo natin yung dapat balita na pag-usapan na natin dito? At saka ipapakita ko muna sa inyo po yung balita mga kababayan kasi nga medyo natawa ko dito eh. Kasi nga yung mga kababayan, sabi dito ni ng Philippine News Agency, Michael Raymond Aragon, Chair of the Kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, and lawyer Ana Tan show a copy of the complaint for violation of the Cybercrime Prevention Act filed before the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group in Kamkrami, Quezon City last Tuesday, May 14. The complaint is against suspect pa lang, whom they did not identify to the media involved in alleged deepfake videos that circulated on social media. Nagkaso sila sa isang suspect pala mga kababayan. Pero bakit suspect pa yun? Di ba nakita na natin dito noon kung sino yung main mga kababayan? Sure na talaga ako. 101%. Yun pong si dapat balita mga kababayan. Okay, so kahit babalikan ho natin. Yung post po ng PNP Anti-Cybercrime Group last April 25 mga kababayan, ito last month, sabi dito, deepfake alert, fabricated statement misrepresenting PBBM. PNP ACG conducted cyber patrolling based on a tip from a concerned citizen and found deepfake videos uploaded by Dapat Balita on YouTube attributed to President PBBM discussing tensions in the West Philippine Sea with a fake voice resembling the President directing the armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. So yun ay confirm. Dapat Balita mga kababayan. Pero dagdag pa natin. Ang Dapat Balita na YouTube account at saka yung Facebook account mga kababayan, dini-activate na po yun. Di ba confirm po, ipinakita ko dito noon, dini-activate niya mga kababayan, hindi natin nakikita. But another YouTube account with the same name reposted the videos. Additionally, a Facebook page named Dapat Balita created April 19, 2021 was found. The page manager's primary country or region location is the Philippines and Pakistan. The page keeps posting fake articles which has been noticed by commentators. And so on and so forth, itong YouTube channel po na Dapat Balita is deactivate na po. And alam na natin ng balita niya mga kababayan. Okay, di ba deactivate na po. Pero alam nyo ba, that is 4 days ago mga kababayan, napansin ko naman, inactivate na naman po yung account. Tama talaga ating analysis ng mga kababayan, ating suspetsa dito. 'Di ba naalala po 2 weeks ago, 'di ba sabi ko dito, nung deactivate na po yung account po ni Dapat Balita doon sa kanyang account sa Facebook at saka sa YouTube, alam ko hindi niya deactivate, kundi hinide niya mga kababayan. 'Di ba sabi ko 'yan, hinide lang ho 'yan kasi nga in the future, alam ko po ang kanyang iniisip na kapag huhupa na po itong issue na to, parang makalimutan na po ng madla mga kababayan, ibabalik niya ang kanyang Facebook account. Hindi tayo nagkamali. Bakit si Ivan? Pinuntahan ko po ulit ang kanyang account mga kababayan, hinanap ko, abay nandyan na naman, buhay na buhay, Dapat Balita mga kababayan. Pero iba na po ang kanyang logo or kanyang profile po mga kababayan, naging red. Alam mo natin, ang kulay po na red mga kababayan, makamarkos yan. Bakit? Ginamit na niya ngayon si PBBM. Pero alam mo natin ang kanyang ginawa mga kababayan, siniraan niya si PBBM. Ngayon, biglang naging PBBM na, naging Marcos supporter mga kababayan. Kasi nga doon po sa kanyang post 3 days ago, abay parang napag-usapan niya doon si PBBM mga kababayan about dito sa pension, about dito sa pension, 6,000 kada month daw, sino ang qualified. Tapos other post niya about po sa senior citizen, 6,000 ang pension. At saka about dito sa about kay PBBM pa rin mga kababayan, pension naman po about dito sa basta mga pension, mga about pensions
Ngayon parang sinuportahan niya na si PBM, ang programa ni PBM Makabayan. Diba? Nakakalata talaga eh. Talagang alam ho natin ang kanyang intensyon dito. Alam ko po, bigla siyang kumabig, bigla siyang naging PBBM supporter para hindi siya habulin Makabayan. Well, hindi po yan mangyayari. Dapat siya po ay kakasuhan talaga kasi alam na po natin ang kanyang ginawa Makabayan. Ang pakala niya makalimutan ng taong bayan. Dapat balita, alam na po natin po ang kanyang name, ang kanyang Facebook account, ang kanyang YouTube account, kahit ano pang gawin niya sa kanyang Facebook account Makabayan, alam na po natin siniraan niya si PBM. At dapat hindi tayo magpapauto, dapat kakasuhan po talang gunggong na yan kasi siya po yung pakana at alam ko rin po siya po ang main source ang content creator, isa po sa content creator na napakalat po ng video niya Makabayan, yung deepfake videos. Dapat na po siya po ay kakasuhan. So tama talaga ang ating Makabayan, ating opinion at saka rin pong analysis, nakachamba si Sir Ivan. Di ba ibinalik? Alam natin, mababasa natin ang kanyang iniisip Makabayan eh. Alam na ho natin yan. So anyways, foreign po tayo. Kasi nga si Makabayan, si Secretary Larry Gadon, 'di ba? Alam mo natin yung nangyari po na Senate hearing ni Bato de la Rosa, walang kwenta talaga Makabayan. At marami talaga dito mga mambabatas, even though yung mga previous po na mga admin na nagkaroon po dito ng posisyon sa ating gobyerno, nagpahayag lang po sila dito na ng pagkadismaya at sinabi talaga ng walang kwenta yung nangyari po na PDEA leaks sa Senate hearing. Isa lang pong talagang waste of money and waste of time Makabayan. Marami pong nagsabi niyan. Marami talaga. Mambabatas, pati po yung mga concerned citizen, pati po yung mga mambabatas noon na wala po sa Marcos admin, nagpahayag sila ito ng statement. Hindi po talaga maganda ang ginawa ni Bato at talagang naging bias po si Bato Makabayan. Kitang-kita ho yan. Hindi na po bias dito si Bato sa mata po ng mga anti-Marcos Makabayan na mga DBS. Ngayon, nagsalita na po. Aside pa po ni Ping Lacson Makabayan. Di ba alam mo natin nagsalita po si Ping Lacson at talagang nasaktan doon si Bato Makabayan. Nagsalita na sumagot nga si Bato noon sa statement po ni Ping Lacson kasi nga talagang tiniray, talagang pinulbos po ni Ping Lacson Makabayan kasi nga ulitin ko na po dito, it's a waste of time and it's a waste of money ang ginawa po na Senate hearing ni Bato. Bakit? Hindi nyo ba alam Makabayan na milyones po ang kakasun dyan sa mga hearing? Totoo yan, hindi lang po 500,000, hindi lang po 100,000, kundi milyon ho yan per hearing Makabayan. So ngayon, magkaroon pa dito ng ika-4 po na hearing. Diba gasto na talaga sa gobyerno niyan, tapos walang kwenta, walang patutunguhan Makabayan. Kahit nga si Subiri, pinaparinggan na dito, ito pong si Bato, pinaparinggan na po. Pero siyempre, siguro, sa respect lang po dito ni Subiri kay Bato, so hinayaan niya muna na magkaroon po ng next hearing, pero pinaparinggan na sa dito ni Chis Escudero, ni Jinggoy, diba? At marami pang iba. Naging hard-headed pa rin po itong si Bato na even though hiyang-hiya na siya dito kasi nga kitang-kita natin wala pong kwenta ang kanyang pagiging chairman sa committee na yan Makabayan. Nagsalita na po ito pong si Secretary Larry Gadon at wala pong inilabas na konting statement si Bato dito kay Gadon. Bakit? Alam nyo ba na magkaibigan noon o hanggang ngayon pa naman magkaibigan po itong si Bato at saka si Gadon Makabayan? Yes, magkabigyan talaga, pero tinira siya ni Gadon kasi nga hindi na po nakapagtimpi itong si Gadon, walang kwenta talaga ang ginawa po ni na hearing ni Bato. Pero kahit konti, walang inilabas po ni statement si Bato. Hindi siya nakareact dito kay Gadon Makabayan kasi hindi niya in-expect na tiniran po siya ni Gadon kasi kaibigan niya Makabayan. For more details, let's watch this. Dapat talaga ay itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Yang hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report. It refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo. And then, what matters most is yung credibility nung nire-report mo.
kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mig Zubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman talagang pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa o kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat wag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Migs, dapat yung ginastos diyan sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. Agree na agree ko doon, walang kakwenta-kwenta. At dapat po sisingilin dyan itong si Bato kasi nga mahal po yung magkaroon po ng hearing, mga kabayan. Milyones o yan per hearing. Dapat na talaga si Bato pong sisingilin yan. Kasi nga naniwala siya doon sa mga chismes na nilabas po ni Hitad, mga kabayan. Bayaran po ni Digong, si Hitad at saka itong si Morales, naniwala kaagad itong si Bato. Walang kwenta ang kanyang ginawang hearing kasi based lang po sa chismis, mga kabayan, di ba? Dapat lang pagbayaran yan si Bato eh. So anyways, before ko i-reveal sa inyo, mga kabayan, yung issue po ni Mayor Alice Go na allegedly nagbayad pala siya ng mga tag 350,000 pesos sa mga kapitan at saka kasabwat pa dito yung comment ng mga kabayan para po pananalunin itong si Mayor Alice Go. But before that, i-shoutout muna natin. Nandyan po si Evelyn Garcia, Shane Sibal from Laguna, hi to Julia De Vera from Taiwan. Nandyan po si Ella Villar from Dubai, at saka shoutout daw kay Tito Rix Vlogs, hi to Baby Macdoms Nunamod. Nandyan po si Annabel Hoson, Elsa Hoffman, hi to NQT Edna, JRN. Nandyan po si Gemma Ramirez, Monez Doctorero, Tracy Kramer, Nem Lagaso, Victor Ruben, Chimizo LV, Gemma Sampilo Camarines, Bergelia Varon Sadugyo, hi to Otelio Lim Diesto, and hi to Paul Cabrera. So for more details, let's watch this. Okay mga minamahal ko mga kababayan, kapapasok lang ho na balita, talagang bisit ako dahil nabalitaan ko ito. Ang sabi nila ay hindi lang isang tiyonggo ang kasabwat nito. Nino, nigo. Diba? Mga kababayan, kaya naman pala, akala ko, hindi kasabwat dito yung kapitan, yung mga kapitanis. Ito ang istorya. Kanina, diba, nag-vlog nga tayo, nag-live tayo. Mga 15 minutes, biglang may natanggap akong message at gusto daw, kung maaari, makausap ko daw siya. Kung pwede daw makausap niya ako. Di, syempre, tayo naman ay talagang ang ating puso ay para sa mga Pilipinong gusto
gustong sila ay paglingkuran natin. Ayun, kinausap ko. At doon naliwanagan ko ang lahat. Biro mo ito ang pagkasabi sa akin. Bawat isang kapitan ng Bamban tumataginting na 350,000 ang binigay ni Go. Meron kayo nun? Sige nga, yung mga kalaban ni Go na tumakbong pagka-mayor, may binigay ba sa mga kapitan na ganong kalaking halaga? 350,000 kada isa. Ipagpalagay natin yung barangay dyan sa Bamban 10. Pagpalagay lang natin. Ilan na? 3.5 million na. Ngayon, anong gagawin ni Kapitan? Sige nga, anong gagawin ni Kapitan? Lulustayin lang yung pera? No. Dahil binayaran siya ng ganong kalaking halaga, may bunganga siya, may kapangyarihan siya. Anong gagawin niya? Kakausapin niya yung mga tao sa barangay. Kakausapin niya. Ibibringwash niya. Pababanguhin niya yung pangalan nitong Nigo na walang sapat na papeles para patunayan yung kanyang sarili na siya ay isang Pilipino. Diba? At ayon sa ating nakausap kanina, magmula sa mga kapitan, etong si Mayor Go ay kasabwat at talagang in-endorse mismo ng gobernador. Ng gobernador na kung saan nasasakupan yan Tarlac na yan. Dito mahihimay-himay natin. Sino ba ang gobernador ng Tarlac? Sa mga nakakapanood ngayon, saan ba under ang Tarlac? Sinong gobernador ang nakakasakop dyan? Sige nga. Para sa mga kababayan natin na nakatutok ngayon dito sa ating programa. Dito pupukosan ko to. At ang mensaheng ito ay para sa mga kapitan. At ayon sa akin, alam niyo kung bakit? Ang nakausap ko kanila ay kapitan din mismo doon sa Banban. Na ayon pa nga sa kanya, 4 o 5 lang sila na hindi nagpadala o nagpabayad dito kay Go. Sa totoo lang, maraming makukulong na taga-Comelec dyan sa Tarlac. Dahil ayon sa ating nakalap na impormasyon, mga putang ina ninyo dyan sa Tarlac, kayong mga dyan, mga taga-Comelec dyan sa Tarlac, buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo dyan? Ito lang sasabihin ko sa inyo, kayong mga Comelec dyan sa Tarlac, wala kayong karapatang mabuhay. Bakit? Paano ko nasabi? Natitiyak ko kung buhay lang ngayon ang mga bayani natin, yan din ang sasabihin tulad ng sinasabi ko ngayon. Wala kayong karapatan na manirahan sa bansang ito. Wala kayong karapatan na mabuhay sapagkat nakakahiya at kadiri-diri na manirahan ng mga Pilipinong nakikipagsabwatan sa mga Tsino na ang hangad ay sakupin ang bansang ito. Kayong mga kapitan dyan sa Banban, makinig kayo, mga hudas kayo. Sa halagang 350,000. Sa halagang 350,000, hinayaan ninyo na maging aso kayo ng isang babae na kung titignan mo, inosente pa,
sa isang babae hindi marunong magsuot ng panty? Ha? Walang karanasan. Hindi naging kapitan. Hindi naging konsihal ng barangay. Paano naging mayor? Anong karanasan niya? Paano niya patatakbuhin ang Tarlac o ang Bamban? Ha? Paano niya patatakbuhin? Itutulad niya? Sa Pogo? Ha? Itutulad niya sa pamamaraan ng Pogo? Kayong mga kapitan dyan sa Bamban, makinig kayo. Kayong mga kapitan na naabutan ng pera ni Go. Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Swerte nyo at hindi ako ang Pangulo. O kahit na senator na lang. Dahil kung nataon na ako ay senator, ha? Gagawin ko ang lahat. Makagawa lang ng isang batas. Pipilitin ko ang taong bayan na ibalik ang bitay. Bitay para sa mga taong traidor na tumatanggap ng bayad. Para lang maging aso ng mga inchik. Nakakahiya kayo. Kayo dyan sa Bamban. Ha? Hinikayat nyo yung mga tao na suportahan si Go. Na alam ninyo kayong mga kapitan dyan sa Bamban na walang experience tong taong to. Walang kaalam-alam. Sa halaga 350,000. Binenta nyo mismo. Ha? Yung prinsipyo ninyo. Grabe. Hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo. Alam nyo, nakakatakot mga kababayan. Baka dumating sa punto na bigla na lang magulat tayo, mayroong isang taong incheck. Magulat na lang tayo na tatakbo ng pagka-presidente, mananalo. Dahil nagbigay ng napakalaking pera sa mga politikong Pinoy na naglilingkod dito sa ating bansa. Yan ang napakalaking banta. Alam nyo, sa totoo lang, hindi mahirap kalabanin ng inchik. Kung gera-gera lang ang pag-uusapan, kahit pa paano naman siguro makakaganti tayo. Alam nyo kung ano ang mahirap labanan? Yung mga Pilipinong nagtatraidor dito sa ating bansa. Mga Pilipinong wala ng dignidad. Wala ng bait sa sarili. Kaya sana, imbestigahan ng Senado, ng Kamara, ang mga kapitan na nakipag kasunduan kapalit ang 350,000 para lamang hikayatin ang mga tao sa Bamban na suportahan si Go. Isang taong bigla na lamang lumitaw nito lamang 2021 at tumakbo pagka 2022. Ha? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, kayong mga kapitan dyan sa Bamban. Mabaho pa kayo sa Alketran. Ha? Hindi ko nilalahat. Dahil tulad nga na sinabi ko, may 4 o 5 mga kapitan dyan na hindi nagpabayad kay Go. Pero ang karamihan nagpabayad. Dahil ginamit nila yung 350,000 na yan para din magsipanalo sila. Na ito pong si Mayor Alice Go ay talagang sinungaling niya makabayan. Di ba sabi niya na ang kanyang citizenship ay isa siyang Pilipino. Pero during kasi sa kanyang pangampanya,
bigla siyang nadulas dito na kung saan sinabi niya mga kababayan na ito pong kanyang papa ay isang Chinese. Let's hear this. Sino daw po? Si Alice Go. Taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. O, di ba? Ang tatay niya isang Chinese. Tapos ngayon, membro siya ng amnesia girl, mga kababayan. Di ba? Parang walang alam talaga eh. But anyways, mga kababayan, at least alam natin yan. Ito pong si Alice Go ay isa pong napakasinungaling. So, under investigation siya ngayon at dapat lang talaga siya po ay kakasuhan ng perjury, mga kababayan. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. So anyways, yan po ating manakal ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin, nang sa gayon, mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.